Pagpapapatay, planong pagpapapatay kay Pangulong Duterte ang panibagong assignment ni Torre. Naku po, totoo kaya ito? Oo, ito yung ating re-reactionan ngayong araw na to. Grabe to Oo, kaya pala tinanggal sa pagiging PNP chief. Ito daw ang panibagong assignment ni General or ni Diwata Torre. Aba, kung totoo po ito, medyo nakakabahala ho ito at nakakalungkot naman ho ito na grabe na talaga sa pagiging garapal na panggigipit sa mga Duterte. Oo, mga banateros, no? So, yan yung mga papanoorin ho natin mamaya at bibigyan natin ng reaction kasi alam nyo, nalalapit na nga po ang paglaya ni Pangulong Duterte. Nalalapit na. So ngayon may mga bali-balita, may mga umuugong na balita na ito daw ang panibagong assignment ni Torre. So parang yung ginawa kay Ninoy Aquino noon ay gagawin kay Pangulong Duterte. Grabe na to, ang tindi nito. Wag naman sanang mangyari at sana ay ito po ay fake news lamang pero may papakita ho ako sa inyong video mamaya, no? Mapatungkol dito sa ating sinasabi. So siyempre, speaking of Torre, may papakita muna ako sa inyo para medyo maaliw-aliw naman kayo. Ito po, yan. alam nyo nung nakita ko ito sa Facebook, tawag-tawa ako. Sabi ko puta, ang galing nakaisip dito So kamakailan lang 'di ba nagkaroon ng interview itong si General Torre at sinabi niya na lahat ng pangit ay adik. Tapos ay sagot ni BBM, tignan nyo, ganun ba? Tanggal ka. Oh, grabe no, ang lupit ng ang lupit ng tawag dito, ang lupit ng nyo. Ang lupit ng mga diskartihan nyo. Lahat ng pangit adik. Hindi tinamaan si Marcos. Oo, so yan bumili na ho tayo ng panibagong stand ng cellphone para hindi na siya nagagalaw-galaw. Kasi naabala ko ng mga nakaraang araw kasi ang hirap nasisipa natin palipat-lipat tayo. Maganda to, gaganong-ganon lang kaya talagang So yan yan yung isa na nakakatawa ngayon na pangyayari lahat ng pangit adik. Ganun ba? Di tanggal ka. Utangin na kasi. Alam mo kasi Torre, pag wala ka naman kasi magandang sasabihin, huwag ka na magsalita. Pwede ka namang tumanggi sa interview Diba? Hindi yung lahat na lang interview ka, konting may makita ng media pa interview ka kung ano na sinasabi mo. Tuwang-tuwa ka pa sa mga sinasabi mo, alam mo totoo naman. So eto pa isa. Yan, eto tatay ni Torre. Sabi ni Benny Abante, bakit congressman lang? Bakit congress lang? Bakit hindi ang mga mayors? Bakit hindi gobernadors? Corruption is not only in Congress, it's to all over. Pati kaming mga mahuhusay ay nadadamay riyan. Wow! Mahusay ka, di ka nga nanalo. Paano ka laging mahusay kung hindi ka naman nanalo? Nanalo kaya ka lang nakabalik dyan sa Congress dahil kakampi mo ang Comelec. Tangina, anong husay doon sa puro Duterte pinag-uusapan nyo? Mahusay na yon? 125 confidential fund, mahusay na yon. Pero yung 4 billion ni Marcos Jr., hindi nyo pinag-uusapan, mahusay na yon. Eto hindi, dito may punto siya dito. Bakit nga naman Congress lang? Ako, pabor po ako na pati mayor, gobernadors, talagang meron din talaga yan. May mga korupsyon na nangyayari dyan. Pero dito ako hindi sumangayon na pati kaming mahuhusay. So ibig sabihin kasama siya doon. Paano mahusay? Ayaw, sinuka ka na nga ng distrito mo. Hindi ka nga ipinanalo. Ang kaya ka lang nabalik dyan dahil sa Comelec. Diba? So by the way, hayaan na natin.
Ito yung yung isa sa mga bulaang propeta na nakabilang sa mga bulaang propeta. Tanga na, Diyos ang kanyang palaging bukang bibig. Pero demonyo naman ang ugali. Ganyan yan si Congressman Benny Abante. Palakpakan. Na may halong tawanan. Ay, nako. So dito na tayo, no? Dito na tayo sa kay tama ba? Ito ba yun? Wait lang ha. Tingnan natin ha. Oo. Tingnan natin. Ito nga yun. Medyo edit lang natin kasi hindi natin naging prepare ang nito ng medyo misa-misa nag-edit tayo. Inaano natin kasi baka mamaya matsupulanggit baby ko moon yung ating video, kaya tayo ay ina-adjust lang muna natin. Tingnan nga natin. Yan ha. So pantay na pantayan, walang kulang, puro bawas. So ito po, panoorin ho natin. Ay, asan yun? Wait lang ha. Ayan na, panoorin ho natin muna itong panayam ni Attorney Topacio. Binakbakan niya rito si Torre. Hindi na siya dapat tawagin to general, no? Torre na lang. Torre bagay sa DPWH dahil magaling maghukay ng maghukay kagaya. Tingnan natin to ha, yung title. Asan na? Torre bagay sa DPWH dahil magaling maghukay kagaya ng ginawa sa KOJC. Oo nga, no? Oo nga, dapat talaga sa DPWH ka, Torre. So, panoorin natin to. Ang nakikita ko lang po na bagay sa DPWH si General Torre, magaling siya maghukay. Katulad nung ginawa niya rin sa Kingdom of Jesus Christ. Pero bukod doon, ay wala akong nakikitang special qualifications niya para siya ay pumunta sa DPWH. Sa pagdating naman po sa NBI, ay ako po ay, personally po ito not as a spokesman of the Partido Demokratiko Pilipino. In my personal opinion as a lawyer and as a citizen, ay hindi po very heavy-handed po at hindi sumusunod sa constitutional rights itong si General Torre para ilagay siya sa NBI, at he has very big shoes to fill sapagkat matino po at maayos yung dating direktor ng NBI, si former Judge Jaime Santiago. At I think ang pinakamaganda pong gawin ng ating pamahalaan, in my personal opinion only ay hayaan nang matapos ang termino bilang pulis. Hintay na mag-retire si General Torre, and I think he should retire. Ilalagay siya sa NBI? Si Torre, naku po. Eh kung sa PNP nga nagkalat siya ng taeat dun eh. Tapos ilalagay siya sa pagiging NBI dyan. Naku po. Kawawa ang NBI dyan. Kung anong kabaliwan at katarantaduhan na ginawa niya sa PNP, ganun din gagawin niya sa NBI. Ayos-ayos ng record na NBI, guguluhin niyo na naman. Because I don't think he has any more contributions to make to our country, judging from his previous actions as a police officer. Event na nangyari kahapon, ito nga pagkakatanggal. Attorney, po pwede ho bang, ayan, wala nang audio. Pagkakatanggal sa pwesto ni Police General Nick Torre, dyan po nga sa Philippine National Police. Ano ho bang masasabi po muna ninyo? Ang masasabi ko po ay tama po yan, at nagpakita po ng matibay na liderato ang ating DILG sa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla, sapagkat napakalinaw naman po na nagsagawa po ng malakihan o malawakang pagbalasa si General Torre nang wala pong pag-observe ng proper protocol na kung saan ito ay dapat idaan sa National Police Commission. At noong siya ay ito po ay pinawalang bisa ng NAPOLCOM at ng kalihim ng DILG, ay hindi po sumunod. So that is plain and clear na insubordination na dapat lamang pong patangan ng pagkaparusahan. Opo, pero yung pagkakatanggal po sa kanya at syempre paglipat po sa bagong liderato,
ay marami pong nakapansin na hindi po naging formal. Baga, may seremonya pero hindi ganoon yung mainit yung pagtanggap at yung pagkakaalis niya ay para bang biglaan, ganun lang, immediately, attorney. Hindi kasi, hindi, eto yung pagkakatanggal kay Torre, marami tayong pwedeng sabihin na dahilan. Unang-una yung pagiging mayabang niya nga. Pangalawa yung pagiging pangit niya. Di ba sabi niya, siya mismo nagsabi niyan, pag pangit, addict, di ba? Baka mamaya napaisip si Marcos na, ay, ikaw pala yung addict dito. No? At yung pangatlo, talagang ginawa lang siyang puppet ni Marcos Jr. Kasi tapos na yung tapos na yung pinagawa, yung pagbalasubas, pagsalaula, panggigipit sa KOJC religion, kay pastor, 'di ba? So tapos na kay Pangulong Duterte, tapos na. So tapos na yung pangangailangan sa kanya ni Marcos. At kadalasan din kasi yan din yung ayan din po yung talagang ugali ng mga Marcos. Pag tapos na yung pakinabang sa iyo, yan basta-basta ka na lang iniiwan. Di ba ginawa na yan kay Vice President Sara Duterte. Ginawa na yan kay Pangulong Duterte. Ginawa ng mga Marcos yan sa atin. Tapos pagkatapos ni Marcos pakinabangan, etong mga Duterte, tingnan niyo ginawa niya, 'di ba? Binalasubas niya. 'Di ba? Tinarantado niya. Pagkatapos yung pakinabangan si pastor sa lahat, media, service, aeroplano, asan na? 'Di ba? Binalasubas niya rin. At hindi lang sa Duterte, pati si Chavit Singson, sinabi na rin 'yan. At tayo ngayon, pagkatapos natin siya iboto sa lahat ng Banateros, ako lang bumoto kay Marcos. Nagsisisi nga rin ako. Sobra akong nagsisisi. Dapat pala si Isko na lang talaga ang naging presidente ng Pilipinas Kung hindi man si Isko, si BP Sara na lang. Kaso ang tinakbo kasi ni Vice President Sara Duterte noon, vice presidente. Kaya medyo nang lumo talaga rin ako. So talagang alam niyo yun, lahat tayo ginamit dito Ginamit tayo ni Marcos Jr. para maihalal siya bilang presidente. So ngayon, nangyayari na yan, katulad na lang kay Dilima, may bali-balita may mga bali-balita na ibabalik sa kulungan si Dilima. Tapos na sa kailangan ni Marcos. Ngayon si Torre, tapos na yung pangangailangan ni Marcos, tapos ubod pa ng yabang, dinaig niya pa si Marcos sa lahat na lang ata ng pulis, hakot niya kada saan siya magpunta. 'Di ba? So talagang pero yun nga 'di ba kagaya ng sinabi ko sa unang vlog ko na may panibagong iuutos kay Torre. Yun nga daw yung pagpapapatay kay Pangulong Duterte. Ewan ko lang kung gaano katotoo yan. So mamaya panoorin natin yun Opo, dapat po naman sapagkat actually po nagtataka ako at gusto ko na nga pong magkomento na kung bakit ang isang hepe ng ating kapulisan na tila yata ayaw sumunod at sumusuway sa utos ng mga mandakatataas sa kanya ay nananatili pa. Actually, ilang araw din po bago umaksyon ang liderato, ngunit ngayong umaksyon ay nararapat lamang po yun. Wala pong puwang sa ating police hierarchy ang isang chief PNP na hindi po sumusunod sa mga patakaran. Ako'y galing din po sa DILG noong panahon ni Pangulong Estrada at very clear naman po ang organizational structure ng PNP na ito po ay nasa ilalim ng DILG. Opo. Hindi ho ba ito makakaapekto naman po sa moral ng mga kapulisan po natin? Actually po, yung pagbalasa ng walang pahintulot ng NAPOLCOM ay yun po ang nakakaapekto sa moral sapagkat it would appear kung hindi po ito inaksyonan na General Nicolas Torre is above the law and above the established protocols of the National Police Service. Opo. Wala ho ba kayong nakikitang epekto, implikasyon, attorney, doon sa mga naipatupad na ng mga polisiya po ni Nick Torre pagdating po sa peace and order sa bagong namumuno o mamumuno dito ngayon sa Philippine National Police?
Well, every new PNP chief has his or her own priorities pagdating sa policy. Ngunit ang mandato naman po ng ating kapulisan ay maliwanag na nasa saad sa ating saligang batas, at ito ay of course to maintain peace and order and enforce yung mga batas ng Pilipinas. At I wish the new PNP chief, well, OIC pa lamang naman ngayon, well, at sana po ay magpatuloy po kung ano man ang adhikain ng PNP in general at hindi lamang ng isang partikular na tao. Opo, sa Pero nakakahiya yung sa part ni Torre, no? Kung sino pa yung nilaglag niya. Kasi ang balita nga, nilaglag niya yung si Nartates. Tapos yun pa yung papalit sa kanya, kakahiya, no? Hindi, nakakahiya yan kasi biruin mo, ha? Yan yung hinamak niya, tapos yung hinamak niya, yun pa pala yung ipapalit sa kanya. Ang masaklap pa rito, ginawa talaga siyang katawa-tawa. Ito na lang yung ginawa ni DILG John Vic Remulla sa kanya. Hindi sinabi ni John Vic Remulla na aalis si Basti Duterte. O sabihin na nating sinabi, pero nagmukha pa rin siyang katawa-tawa nun. Nagmukha pa rin siya katawa-tawa, tapos minention pa siya ni Marcos Jr. Mas lalo siya mukhang katawa-tawa. Diba? Pangina, nanalo ka, wala kang kalaban. Sa ilalim ho ba ng pamumuno ni Police General Nick Torre, ano ho ba yung obserbasyon ninyo sa pagtugon naman sa ating peace and order dito sa ating bansa? Sa tingin ko po, may mga pangako na hindi natupad. Katulad nung sinasabi niyang response time ng ating kapulisan. Oo. Hindi po Oo nga pala. Oo nga pala, yung about dyan, may namatay na isang pulis. Sinabi niya nga daw, fake news nga daw yun. Pero may isang pulis po na namatay sa sobrang pagmamadali na aksidente sa motor. Kawawa naman yun. Ewan ko lang kung gaano katotoo yun. At saka para po sa akin, bilang isang leader, hindi po maganda ang karakter ni dating Chief PNP Nicolas Torre. Yung kanya pong ginawa yung sa parang publicity stunt na boxing na tinanggap niya yung hamon ni Duterte, ni Mayor Duterte, na yun pala, alam niya na wala pala dito sa bansa, nasa Singapore pala, pagkatapos he will claim victory. That shows a certain degree of mental dishonesty na hindi po bagay sa isang namumuno sa ating kapulisan. Yun lang naman po ang ilang bagay sapagkat napaka-iksi po ng stint ni General Torre. Okay, kaya nga, no, nakakatawa lalo dahil alam niyo yun, yung tipong ang dali-dali niyang i-promote bilang PNP chief, ang dali-dali niya rin tanggalin. Putang ina. Mas matagal pa yung pag-promote mo kaysa sa pagtanggal sa'yo. Putang ina, 3 months. First time in history of the Philippines na meron naging PNP chief na 3 months lang. Pero yun nga daw, may mas matindi at mabigat na plano or ibibigay na tungkulan dito kay General Torre. Yun nga daw po, yung pagpapapatay dito kay Pangulong Duterte kung sakaling iuwi na ito ng Pilipinas. Naku po. More or less 3 months lang for any person to observe kung anong trend ng kanyang pamamalakad. Ngunit yung dalawang bagay lamang pong yun ay nagpapakita na karapat-dapat lamang po na siya po ay nasibak na. At yung latest nga, yung pagsuway sa mga nakatataas sa kanya sa hierarchy ng pamahalaan. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, marami pong mga haka-haka o usap-usapan nga dahil nga inalis si Torres as PNP chief pero maaring ilipat naman po sa ibang posisyon. May nagsasabi, possible daw, bagay siya sa DPWH dahil magaling po siya mag-imbestiga. Meron din nagsasabi sa Department of Justice at sa anumang mga posisyon. Tangin na, di lalong naghakot ng pera yan. Kung nandun, lalo nagkagulo-gulo dyan sa DPWH kapag si Torre nilagay dyan. Putang na, Torre, kung ako sa DPWH ka na, putang na, instant billionaire ka na.
Yung kaso mo, nakakaharapin pagtapos ng termino ni Marcos, kayang-kaya mo nang ba ano yun? Oo, kasi bilyonaryo ka na. Ayop na yan. Sean, na nakikita po ninyo na possible po, attorney? Ang nakikita ko lang po na bagay sa DPWH si General Torre, magaling siyang maghukay. Katulad Yun. ng ginawa niya rin sa Kingdom of Jesus Christ. Pero bukod doon, ay wala akong nakikitang special qualifications niya para siya ay pumunta sa DPWH. Sa pagdating naman po sa NBI, ay ako po ay, well, personally po ito, not as a spokesman of the Partido Demokratiko Pilipino. In my personal opinion as a lawyer and as a citizen, ay hindi po very heavy-handed po at hindi sumusunod sa constitutional rights itong si General Torre para ilagay siya sa NBI at he has very big shoes to fill sapagkat matino po at maayos yung dating direktor ng NBI si former Judge Jaime Santiago at I think ang pinakamaganda pong gawin ng ating pamahalaan, in my personal opinion only, ay hayaan nang matapos ang termino bilang pulis. Hintay na mag-retire si General Torre and I think he should retire because May ano pa nga daw to, 'di ba? May plano pa daw to na tumakbo sa 2028 election. Vice President. Sino kaya presidente niya? Sino kaya maging katandem ni? Sino kaya bagay kay Torre, no? Si Trillanes. Pwede, no? Hindi, si Trillanes tsaka si Ontiveros maging... si De Lima! Oo, di ba? Si De Lima, kung matatandaan nyo, si De Lima ang kauna-unahang nagbigay ng simpatya nung pagkatanggal ni Torre. So maaaring kapag tumakbo si Torre sa darating na 2028 election, anak ng teteng, Torre tsaka De Lima. Torre, De Lima. Lima, Torre. O kaya, Re Lima. Ito na, may panibago na naman tayo mapapanood. Yak, kadiri, no? Ew! Pa! Oo, hindi alam si Manang De Lima mahilig sa mga black skin Oo, yung mga big yung mga big hotdog. O nga pala, Jesse Nartatis nga pala yung Ay, nako. Junel. Baka yun ang maging tandem ni Torre, si De Lima. Kasi yun ang unang nagbigay ng simpatya sa kanya eh. Malay mo, may relasyon na rin siya. Ay, paano si Pahardo nga pala, no? Paano nga pala yung julalay ni Torre na si Pahardo na may nunal sa bunganga? Paano na pala? Saan na siya mapapadpad? Kada sa boxing, kahit saan mo makita si Torre, nandun si si julalay niyang Pahardo eh. Na may mga chismis na magjowa na daw yung dalawa. Diba? So, paano na pala si Pahardo, no? It's so sad. I don't think he has any more contributions to make to our country, judging from his previous actions as a police officer. Okay. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Nakikita niyo po ba na pinaiiral ng dating PNP chief yung personal na interest? Kasi hindi niya sinunod considering kanyang demote yung kanyang pangalawa sana na pinuno na ngayon ay tinalaga bilang PNP chief na matapos niya itong ipatapon doon sa Mindanao. Opo, sa akin po, hindi na yung personal na interest niya, kundi yung pagsunod na lamang sa patakaran. Ang isang PNP chief na hindi marunong sumunod sa regulasyon, ang hindi marunong sumunod sa mga nakatataas kanya, ay hindi dapat maging hepe ng PNP. Tapos, no, sa katigasan ng ulo ni Torre, binaril niya si Marcos. Grabe. Halimbawa, syempre, masakit kay Torre ito, napahiya na siya. Kasi halimbawa man talaga na kung totoo man to na talagang tatanggalin si Diwata Torre.
Siyempre, masakit sa loob niyan. Tangina, ginawa kong kahiyan, nakakahiya yung sarili ko. Na oo, humarap ako sa isang kahihiyan na pangyayari, tapos ngayon bigla niyo akong tatanggalin. Bigla na, biglang nagurmentado si Tori, no? Oo, tas siya pala yung si Tori pala ang tatapos sa kahirapan ng buong Pilipinas. Oo, tapos di ba tatakbo to ng 2028, buta na magiging instant hero ka nun, Tore. O total, di ba, Tore, hindi kita inuutusan na, hindi napaisip lang ako kasi parang masakit to eh. No, kasi hanggang ngayon hindi niya pa ata tinatalaga si Nartates na pagiging PNP chief. Dapat siya ang gumagawa niyan eh. So ngayon parang hindi niya tanggap. Hindi kaya naku po, nakaka-imagine ako ng hindi maganda ha. Huwag naman sana, pero sana mangyari. Ay, sorry. No, napapaisip lang, what if lang naman. Biglang biglang nawindang si Tori, no? Pangina, kahihiyan yung ginawa nyo sa akin, tapos yun, bigla nyo ako tatanggalin. Pinangakuan nyo ako na kapag napakulong ko si Kibuloy, tapos si Duterte, PNP chief na ako. Tapos yun, tatanggalin nyo ako agad. Di ba? Nagwala, no? Pagkat it is a position that requires not only leadership, not only skills as a policeman, as an investigator, pero higit sa lahat, respect for the rule of law and obedience to the chain of command. Opo, at matatandaan, attorney, kinumpara pa niya yung kanyang sarili kay dating PNP chief at ngayon ay Senador Bato de la Rosa. Kasi from 1-star general, naging 4-star. Kumbaga, dinipensahan niya yung kanyang sarili. Alayo mo doon, Tore, huwag kang mangarap. Nung iniluklok siya bilang PNP chief, at ganito po ang nangyari sa kanya na ilang buwan lang ay natsugi agad 3 sa months, pinakamataas na posisyon sa pambansang pulisya, attorney. Opo, well, personal kong kilala si Senator Bato de la Rosa. At alam niyo po, siya po ay miyembro ng aking partido, yung Partido Demokratiko Pilipino. Ngunit malayo po. Napakalayo in terms of leadership, in terms of firmness as a police Totoo general. yan. Pati sa pinag-aralan, may Naku. PhD po sa public administration si Senator De La Rosa. At nakita naman po natin, although medyo nakikita natin may pagka-jolly character siya, may pagka-character si Senator De La Rosa, his heart is in the right place at palagi po siyang naninindigan sa mga bagay na nasa tama at para sa best interest of our country. So malayong-malayo po. Of course, we are a free country, malaya siyang i-compare ang sarili niya kahit kanino. Opo, at kung hindi ito napalitan, itong si dating PNP chief attorney, nakikita niyo po ba na posibleng makaapekto ito sa laban kontra kriminalidad, laban kontra droga at laban kontra korupsyon dyan po sa hanin ng pambansang pulisya? Ay, opo, kasi nabanggit na po ni kasamang Jade kanina yung moral. At ito pong nangyari kay General Torre ay lumaktaw po siya sa ulo, so to speak, ng iba na sa tingin ng marami ay of course mas senior at mas karapat dapat. Dahil lamang sa sinasabi ng iba na parang K9 devotion o parang pagiging tuta ng mga Anong K9? Bulldog? Sabi ni John B. Cremulya, bulldog daw, attorney. mga opisyal ng ating pamahalaan na gustong tuligsain o apihin ang kanyang mga kalaban katulad nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy, just to name a few. So para sa iba na nakakausap ko, may mga kaibigan din naman tayo sa pulis, masyado pong heavy-handed, masyadong canine at masyadong parang
tatayo siya ng isang personality cult centered around him na hindi po dapat sa isang police officer. And Chief PNP and other police officers should be team players. Ang PNP ay hindi isang tao lamang, hindi isang personalidad lamang, but it is the sum of all its parts, which should be greater than the sum of all its parts. Yun, no? So, ganda nung binitawan na salita ni Atty. Topacio patungkol dito kay Torre. Pero dito tayo. Katunying, pinagalitan si Torre. Ano, panoorin natin to. Ito, malupit din to. Ano? Kapit ko talaga, Torre. Magbitaw ka na. Ayan na, muta na. Grabe tong matindi tong daanon ni Katunying. Panoorin natin. Tinawagan ni ES si General Torre. Oy, General Torre, tantan at tigilan mo yan. Sumunod ka na lang sa Napolcom. Kaya-hiya po yung inabot. It's one of the greatest humiliations po na inabot po siguro niya. Sabi po, sa balita nga, 5 beses yan tinatawagan ni Secretary John Vic Remulla para dun sa turnover kahapon, pero hindi na po siya sinasagot. Nako. Sa PNP Grabe talagang matigas ang mukha mo chief, kayo po nung malaman ninyo, marinig ninyo, ano pong first reaction o naramdaman ninyo, Senator Ping? Well, unang tanong siyempre, bakit kaya? Kasi at the time na talagang Bakit kaya? bitbit niya yung PNP, yung buong organization sa, alam mo, magandang perception ng publiko dahil sa mga ginagawa niya. Yun nga, biglang may balita na papalitan. Actually, may nagpadala nga nung yung sulat ni Executive Secretary Bersamin, kaya nakakagulat. Nagulat din pala kayo. Oo. Ano po yun? Kahapon? Hindi akalain talaga maraming hindi nag-aakala na mangyayari. Pero yun nga, dahil batid ko naman na merong konting background doon sa tungkol sa pagka-sibak niya, pag-reshuffle niya ng mga polis. Ang pinakamaano doon, yung number 2 man. Kasi nung panahon ko, natatandaan ko, binigyan ako ni President Erap ng blanket authority. Ikaw na magpatakbo ng PNP, yung mga designations, assignments, maski yung sa promotion. Kasi ang level ng authority ng Chief PNP sa promotion, hanggang Police Lieutenant Colonel, sa kanya yan Hindi na kailangan dumaan kung saan. Pwedeng on the spot, mag-promote. Ako, nagpo-promote ako on the spot noon pagka dinalo ko sa field at may magandang accomplishment. Ora mismo, sinasabihan, inaano ko doon, orders to follow, pinopromote ko na. Pero yung command group, ang command group kasi, 3 lang naman yung Lieutenant General sa command group. Diba? Yung Deputy for Administration, number 2 man. Deputy for Operation, number 3 man. Saka yung Chief Directorial Staff. Yun talaga hindi ko pinakailaman yun. At yun talagang pinaubaya ko yun sa mas nakakataas sa Commander-in-Chief at saka sa chief sa head ng ex-officio, chairman actually ng Napolcom. Kasi ang Secretary ng Interior and Local Government, siya yung ex-officio chairman. As SILG, wala siyang pakialam sa PNP. Pero as ex-officio chairman ng Napolcom, doon siya merong supervisory authority. Yung po bang... Ang narinig ko noon, kasi di ba ni-reshuffle niya, ni-reverse ng Napolcom. Pero hindi siya tumalima. Di ba, nagkaroon pa ng flag raising yata na pinakilala niya pa si Jan Bana. Tama po. Bana, na parang diniin niya. Yun ang nakikita ko lamang pwedeng dahilan na kung bakit, sayang kasi alam mo, noong una siya na-appoint, medyo nagkausap kami ni Secretary John Vic noon Nung kampanya pa ito doon sa Cavite, nung mag-rally kami sa Cavite. Sabi niya, Senping, anong palagay niyo kay Nick Torres? Sabi ko, ayan ang kailangan. Ayan talaga yung nahanap niyo, yung mission-oriented na pag inutusan, talagang ibabangga yung katawan niya for the accomplishment of the mission. Maganda yung attitude. Ngayon, dahil kung gano'n, kung lagi kang sumusunod sa chain of command o kaya sa mga nakakataas, dapat sana naging consistent na lang doon, hindi lang sa operational matters, kundi sa administrative matters. Ang nakita ko lang na pagkakamali, kung may tuturing na pagkakamali ni General Torre, yun nga, dapat nung ni-reverse ng Napolcom, either nakapag-communicate siya, or in the first place, bago niya ni-relieve
yung kanyang number 2 man, si General Tates, dapat man lang sana nakitao po. Yun, nagpasintabi. Kumbaga sa flood control Baka hindi niya naintindihan yung sinabi ni Marcos. Baka sinabi naman ni Marcos, gawin mo na lahat yan. Ikaw na bahala dyan. So ngayon, nasa utak niya na ako, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ako na daw bahala eh. Di gawin ko na to, wala nang paalam. Ako PNP chief, ako siga, ako hari. Marcos, alalay. project passing through. Naisingit. Pero Senator Ping, sa tingin nyo, ganun ba kabigat yung kasalanan yun at matatabunan kung may ganun mang pangyayari at ganun ang kasalanan para matabunan yung ibang mga Ginawa niya. accomplishments, mga ginawa niya at mga ginawa niya para sa administrasyon? Hindi pa natin alam kung ano pa yung mga nasa likod ng istorya, yung mga behind the scene. Hindi tayo privy dun eh. Oo. Alam ko lang, yun nga, dahil sunod-sunod yung pangyayari, may order ang Chief PNP, naglapalabas ng mga general orders sa headquarters, ano? Pero ni-reverse. Mukhang walang communication. Sana kung nagkaroon sana man lang ng communication, direct communication between NAPOLCOM or even between the ex-officio chairman who is the SILG and General Torre, sana hindi umabot sa ganito. Kasi pwede namang i-rescind yung order eh. Halimbawa, reverse ng NAPOLCOM. Hindi naman pwedeng yung NAPOLCOM unilaterally, sila na mag-order eh. Mali rin yun eh. Dapat yun, inutusan ng PNP, i-rescind yung order, magpalabas uli kayo ng panibagong order na nire-rescind nyo. Mali rin siguro yung part ng NAPOLCOM na unilaterally, ni-reverse nila. Saka ang So, hindi alam nyo kung sakaling totoo man to na parang hindi na nga sila sinusunod ni Torre. Wala tayo bang sisisihin dito kundi yung administrasyon eh. Sa totoo lang, sila nagpalaki ng ulo ni Torre. O bakit si John B? Kalimbawa, katulad niyan, yung narinig natin dito, 5 beses na daw tinatawagan ni John B. Cremulya etong si Torre para iproklama na PNP chief etong si Nartates. Siya ang mag-award kasi yun naman talaga trabaho ng katulad ng sa kanya, di ba? Yung ginawa ni Marbil. So ngayon kung hindi na sila pinapakinggan ni Torre, siguro deserve nila yan. Sila nagpalaki ng ulo niyan eh. 'Di ba? Sila nagpatubo ng sungay, may sungay na yan. Tumubo pa lalo, nagkasanga-sanga pa nung pinupuri-puri nyo nung nakaraan yan. Ngayon, sinisiraan nyo naman. Ano ba talaga? Diba? So, walang ibang sisisihin niya kundi kayo din. Kayo nagpalaki ng ulo ni Torre. Silang din dun eh. ang NAPOLCOM po, hindi ba member din yan ang Chief PNP mismo? Yung pa isa. Talagang member ang Chief PNP ng NAPOLCOM. So dapat na-resolve yan within the NAPOLCOM yung sa board. Meron sila namang commission nga yan eh. Dapat pero ito napag-usapan. Tumawag ng emergency meeting. Yes. Tapos pinag-usapan. Ang ba nangyari rito? Kung yun lang talaga ang dahilan, sabi nyo nga, kung yung mga behind the scene, di naman natin nalalaman pa yon. Pero kung ito lang yung what is publicly discussed na rason ng pagtanggal sa kanya, sapat ba yon? Kung kayo po yung commander-in-chief, sapat ba yung kasalanan na yon ni General Torre para unceremoniously tanggalin siya? Hindi na nga dapat naging PNP chief yan eh. Diba? Doon pa lang hindi na nga dapat yan naging PNP chief. Unang-una, mas dapat nung una pa lang si Nartates na yung nilagay nila dyan. Di hamak na mas marami pang mga futuring inspiring, wow. O mas deserve ang posisyon na pagiging PNP chief kaysa kay Torre. Yun po talaga yung totoo dyan. Sa madaling salita, maraming nilaktawan si Torre. So kailangan pa ba natin na magtanong na deserve ba ni Torre na tanggalin na lang siya sa ganun kasalanan niya? Oo. Dapat nga hindi naging PNP chief yan eh. Doon pa lang eh. 'Di ba? So, para sa akin, hindi na kailangan questionin or tanungin or pag-isipan kung bakit natanggal yan.
Dahil hindi nga dapat nga talaga naging PNP chief yan. Yun yung totoo dyan. Sabi nyo nga, ang ganda ng dating sa tao ng mga ginagawa ni General Torre. Ang rating ng PNP ngayon, Taas ang ngayon, trust rating ng PNP ngayon ay napakataas. At hindi lang yon, ang pagka may bumabaril sa Pangulo, yung katawan Ipahaharang niya sa bala. Ipahaharang niya sa bala yung kanyang ang kanyang katawan. Sapat ba yon? Sapat po ba yon, Senator? Kung nakapag-usap, kung nagkaroon ng komunikasyon at na-resolve internally, sana ganun ang nangyari. Kaya nga sabi ko, hindi natin alam ano pa ba yung mga underlying na mga circumstances, ano pa yung mga nangyari in between. Yun na hindi natin alam eh. Ang alam lang natin, ni-reverse ng Napolcom, tinindigan ni General Torre, yung mga nangyari pa, mga behind the scenes na pangyayari, hindi na natin alam yun. Opo. Tsaka unang-una pa lang, ito pa po bago siya iproklama bilang PNP chief, unang-una, saan ka nakakita na isang pulis na ipinromote bilang PNP chief na hindi niya mismo sinunod ang batas? O paano ko ba nasabi yun? Ano bang daladala niya nung panahon ng siege sa KOJC sa Davao? 'Di ba, warrant of arrest? Ano ang nasa address ng warrant of arrest? 'Di ba, Pasig? Pero bakit nandun sila sa Davao? Yun pa lang, mali na. Pangalawa, ang ginawa nila, ang hawak niyang papel ay warrant of arrest, hindi search warrant. Anong ginawa nila sa KOJC dun sa Davao? Sa siege dun? 'Di ba? Halos ilang buwan ho sila dun. Lagpas halos sa 24 to tutusin nga lang kung pag pinagsama sa amin parang 2 months ata. 'Di ba? So doon pa lang maling-mali na, labag na sa batas. Sa nga nakita, warrant of arrest dala mo pero nag-search warrant ka. Pangatlong pagkakamali, yung paggamit ng maling pamamaraan sa mga kapulisan. Biruin mo, nagdala ka ng 6,000 na kapulisan sa isang relihiyon. O asan na ngayon yung mga death squad nyo, yung mga angel of death? Asan na yung tumatagos-tagos si pastor sa dingding? Putang ina, wala nga kayong nahuli dun eh. Hindi nyo nga nahuli yung tao dun. Sumuko si pastor sa isap. May nahuli ba kayo? Asan si Abalos? Yan, isa pa yan si Abalos. Soon, mananagot ka din. Waiting ka lang. Ngayon, pahinga ka muna dyan. No? Mas okay na yan, pahinga ka muna dyan. Diba? So, saan ka nakita na isang pulis na lumabag sa batas tapos pinromote ng PNP chief? Tapos ngayon na natinanggal siya, parang di siya makapaniwala. Fuck you! sorry. Nadadala na naman ako sa emosyon ko, nagpapakabait na ako eh. Diba? Alam nyo, itong hindi na to matatawag na, alam nyo yung big deal. No, wala na, hindi mo na matatawag to na big deal itong pagkatanggal ni Torre. Ang problema lang dito kung ano yung huling ipapagawa sa kanya. At ayan nga daw yung mga bali-balita ngayon na ang huling ipapagawa kay Torre ang panik, 'di ba? Mamaya papanoorin natin ha. Sige, eto muna. Inamin ngayon ni Interior Secretary John Vic Remulla na tinanong siya ng Pangulo kaugnay kay Police General Nicolas Torre bago ito sinibak. Sabi niya, hindi sila nagkasundo ni Torre sa rigodon sa PNP at inirekomenda umano niyang patibayin ang PNP bilang institusyon. May inalok din anya ang Pangulo na bagong posisyon kay Torre. Yan na. Kung tungkol saan, alamin sa pagtutok ni Mariz Umali. Pahinga natin dito kung tutugma. Sa isang pagtitipon sa Makati, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kung kahapon sabi ni Remulla, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre, pag-amin ngayon ni Remulla, tinanong siya ng Pangulo kung ano ang rekomendasyon niya ukol dito. Sinungaling din talaga to, no?
nito. Inamin din ni Remulla, di sila nagkasundo ni Torre sa rigodon ng mga opisyal sa PNP. Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang 13 senior police official kabilang ang number 2 senior official na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPOLCOM na pinamumunuan ni Remulla bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPOLCOM. This is a difference of opinion. Presidente at ni General Torre. It's actually me first. Okay. It was me first. And then it was difference between me and the general. And he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. So it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it. And the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And Of the previous administration. yes, and part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution. That the institution must be Hingal na hingal ah. and then all Ini-interview ko lang, hingal na hingal ka. decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na siyang mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP nang hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Nais na raw itama ito ng Marcos administration. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all Putang ina. appointments, Ngayon nyo lang itatama kung kailan nandun na yung tao. it became Ay, mali pala. now the Mali pala pagkakaintindi ko, sorry. right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above, yung mga colonels to generals. And the president merely wanted to restore that to institutionalize it back to how the law was intended. General Torre and the president, General Torre didn't see it necessary. So the president chose the institution over the person. So was the president angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment despite the fact that NAPOLCOM disapproved it already? Well, he was quizzical about it, and in their conversations, a lot of explanations were made. Then it's safe to say that's the differences of opinions were there. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Remulla na walang personal na hidwaan sa pagitan nila ni Torre at nananatili raw ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. Katunayan, may inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Torre kaninang umaga. It has something to do with anti-corruption. And so I'm telling you, the president still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption and to investigate corruption. And Investigate to corruption mo, DPWH, ata ilalagay si Torre. I think that shows you that a difference of opinion does not necessarily mean Nako, mukhang dalawa na yung mukhang hindi kaya ilalagay si Torre sa DPWH para mag-imbestiga sa corruption, tapos ang lalabas dyan si Chis Escudero o si Duterte. an end of a friendship, an end of a working relationship. It was just that. Maging sa Secretary Remulla ay may mensaheng nais iparating kay General Torre. I'm trying to reach out. Wala naman kami pinagawa yan talaga eh. Hindi lang pinagkasunduan ng opinion. So, the last time we talked to each other, there were no raised voices. Do you have any message for him? Yes, General Torre, I still deeply respect you. I hold you in my highest admiration. I think that in the 85 days that we spent together as SILG and Putang na, pinamukha mo pa talaga. Gago din to si John Vic Remulla. Hindi mo alam kung matino yung sasabihin o nang-iinsulto ka. 85 days. PNP chief, we were very productive, and I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. Okay, yan na. So, yan yung kay General Torre. Dito naman tayo
kay Auntie Claire. O, dito na pagdugtong-dugtongin natin yung mga kung saan nga ba ilalagay ito si Diwata Torre, ha? Kawawa naman yung matanda. Pirma nga ng Malacanang na may iaalok na bagong posisyon Ayan na. sa gobyerno para kay Ano kaya General to? Nicolas Torre. Live mula sa Kamkrame, nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, anong posisyon ito? Jiggy, hindi sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro kung anong eksaktong posisyon ang iniaalok kay Police General Nicolas Torre. Ano kaya to? Hindi pa rin nila pwedeng may sa publiko yan, lalo Aba? pa rin naman kasi sumasang-ayon dito si General Torre. Pinuri nga rin ng palasyo ang dating PNP chief na isa raw mahusay na public servant kaya dapat pa rin daw itong magsilbi sa bayan. Itinanggi naman ng Malacanang na may lumalawak na lamat sa Administrasyong Marcos dahil sa pagpapalit ng liderato sa PNP. Taliwas sa nasabi ng Makabayan Block na may hidwaan daw sa pamahalaan dahil sa nangyari. Pakinggan Ay, na si Auntie Claire. Auntie Claire, pasok! natin ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Puta na, kulay tae ka! Cory Aquino, ikaw ba yan? Cory Aquino tsaka Mel Chanco pinagsama. Dilaw na dilaw ah. Pag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. At Mon, kumusta ang Ay, nako. So, hindi pa daw nila sasabihin pero ito, may papanood ako sa inyo. Ito na nga, no? Ito yung nakikitang ito ba yun? Wait lang. Ito yung nakikitang rito na magiging posisyon ni General Torre. So, panoorin natin. Hindi naniniwala ang dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales na mabibigyan ng mas malaking responsibilidad ang sinibak na General Nicolas Torre III. Para sa kanya, malalim ang dahilan ng palasyo kung bakit biglang tinanggal sa pwesto ng walang maayos na seremonya. Nako! Mar Fursuelo, magbabalita. Naku po! Actually, may nadidinig tayo mga chismis tungkol dyan. Yan na, chismis! Pero hindi natin akalain na totoo pala. Naku! Tatanggalin siya. Ito ang binitawang salita ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales kaugnay sa biglaang pagsibak kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News sa programang Pulso ng Bayan, sinabi ni Gonzales na noon pa umuugong ang mga balitang matatanggal sa pwesto si Torre pero hindi niya inakala na mapapabilis ang aksyon ng Malacanang. Nako! Pagkakatanggal sa kanya, medyo hindi normal ang pagkakatanggal sa kanya. Imagine, 3 months pa lang siya dyan, tinanggal siya. Tapos yung pagkakatanggal sa kanya, hindi pa maayos. Matatandaan na noong Agosto 25 taong kasalukuyan, kinumpirma ng Office of the President sa pamamagitan ng sulat na permado na Executive Secretary Lucas Bersamin ang opisyal na pagtanggal kay Torre. Bagamat sinabi ni na Interior Secretary John Vic Remulla at Undersecretary Claire Castro na bibigyan umano siya ng mas mabigat na responsibilidad, naniniwala si Gonzales na may mas malalim na dahilan ng palasyo kung bakit walang seremonyang isinagawa. Kaya duda rin siya na mailuluklok pa si Torre sa mas mataas na posisyon. Palagay ko, kung ako si General Torre, mananahimik na lang muna ako. Maghintay na lang ng ibang pagkakataon sa darating na mga panahon. Kaya antayin nyo 2028, tapos takbo siyang Vice President. Kasi kung bigla kang tatanggap ng ibang pwesto, alam mo, hindi naku po, gustong gusto po ni Torre yan. hindi indikasyon na bibigyan siya ng pwesto Kasi kung bibigyan siya ng pwesto, maganda sana ang pagkatanggal sa kanya. Iyan ay indikasyon lang ng dalawang bagay. Una, ay tingin nila hindi talaga siya magaling. Pangalawa, kahit magaling pa siya, may nakabangga talaga siya na medyo mas malakas kaysa sa kanya. Pangatlo, pangit talaga siya. Pangatlo, papit lang talaga siya ni Marcos. Para sa Diyos sa So eto na nga. Ito na nga yung sinasabi ko. May papakita ako sa inyo. Asan ba yun? Ito. Ayan. Basahin nun natin ha. Bubuksan ng PNP ang mga record nito para makatulong sa investigasyon ukol sa Duterte War on Drug.
Bukod pa yan sa investigasyon na isinagawa ng NAPOLCOM sa umano'y extrajudicial Kemerlu. So may panibago na naman silang gagawin sa mga Duterte. May panibagong plano na naman sila laban kay Pangulong Duterte. Diba? So ito no. Sabi yan ng GMA 13 minutes ago bago ko to ginawa yung video na to. Bubuksan ng PNP, no? Ang mga record dito para makatulong sa investigasyon ukol sa Duterte war on drugs. So sa Duterte na naman babagsak. Siguro, ito ay panibagong pangtatabon na naman sa issue. Kasi wala na. Gala ng gala si Marcos Jr. sa mga distrito. Wala naman napapanagot dyan sa nakawan sa flood control. Puro lang siya, ganito kasi yan eto ginawa to, nilagyan to ng bakal, tapos tinipid. Tapos nilagyan ng semento, tinipid. I'm so very angry. Ayun na yun. Wala namang napapanagot dun sa mga pinagsasabi niya. So ngayon, gagawa na naman ng eksena sila para malihis na naman ang issue sa mga Duterte. At eto nga, may mga bali-baliwag. Ito po iniisip ko pa rin na ito ay hindi totoo na mangyayari. Pero ito ay sinabi na rin. Kung matatandaan nyo, sinabi na rin ito ni Vice President Sara Duterte na etong si Pangulong Duterte ay parang itutulad sa ginawa kay Ninoy Aquino na binaril po sa airport nung panahon ng administrasyong Ferdinand Marcos Sr. So may mga bali-balita at bakit ba tayo maniniwala sa bali-balita? Kasi ganito. Yung pagtanggal kay Torre, dati bali-balita din yan. Pero nagkatotoo. Yung pagpasok ng ICC, bali-balitang pagpasok, itinanggi ng administrasyon pero nagkatotoo. Yung pagdakip kay Pangulong Duterte, pagkidnap at dinala sa dahig, isinuko ng sarili niyang bansa sa ICC, sa mga dayuhan. Dati sabi-sabi lang yan, bali-balita, pero nagkatotoo. So tayo, medyo alert na ho tayo sa mga ganyang bali-balita, no? Hindi kaya, wag naman ho sana, no? Hindi kaya totoong pinaplano ito ng mga anti-Duterte. Na di umano, wala po itong kasiguraduhan, di umano na itong si Torre kaya tinanggal ay siya yung gagamitin para patayin si Pangulong Bongbong Marcos tuloy. Sana. Siya yung gagamitin para patayin si Pangulong Duterte. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So nakakabahala lang yung mga bali-balitang yan. Pero hanggang ngayon, ang magagawa lang talaga natin ay magdasal. At patuloy na magdasal, sumuporta sa mga Duterte dahil may panibagong issue na naman na iniluluto laban sa kanila. Alam naman na natin yan, lahat naman na nangyayari ngayon bagsak niyan sa mga Duterte at yan ang gusto ng mga anti-Duterte. So kahit ako rin, medyo nabigla ako dyan sa balitang yan na ganyan yung ibibigay na assignment na pinakamahalagang assignment kay General Torre, kay Diwata Torre. Pero ako ay sana pa rin hindi naman sana totoo yung balita na yan at sana hindi mangyari. Kasi kamakailan lang talagang umugong din ang balita na itong si Pangulong Duterte ay makakalaya na at makakauwi na sa bansang Pilipinas. Sa totoo nga lang, di ba, may pinakita ako sa inyong picture noon na eto nga, no? May pinakita ko picture sa inyo na parang nagtatanong na kung karapat dapat bang makauwi. So ito po yung video na yon. So wait lang, niitan lang natin. No? So ito po yung picture na yon noon na sinasabi ko sa inyo, no? Na ito po, no? Sang-ayon ka ba, no? Sang-ayon ka ba na mas mabuting maibalik na lang si former President Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas kaysa ilipat sa ibang bansa? Sakaling maaprubahan
ang kanyang interim release. So yan po yun. So ngayon, ang gagawin nga, dahil nga ayaw talaga ng pabalikin dito si Pangulong Duterte, ang gagawin, ipapapatay na lang. So sana hindi sana magkatotoo yun at sana ito ay bali-balita lamang at isang malaking fake news lamang. So sana, sana, yan ang ipanalangin natin. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong maiko-comment nyo dito sa balitang ito na panibagong posisyon or panibagong ipapatrabaho kay Torre na ipapaplanong pagpatay kay Pangulong Duterte kung sakaling iuwi na sa bansang Pilipinas. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at syempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.